morning. Nandito na ako sa Migrant Workers Office. Ang mission for today ay magpa-verify ng contract. The time now is wala na naman akong relo. 7:10 a.m. Magbubukas ang office nila ng 8 a.m. Mayroon naman akong confirmed appointment for 8 a.m. Waiting tayo. Waiting is the name of the game. Kakunti pa lang naman ang tao dito. Pipila pa rin kahit na may appointment dahil syempre lahat kayo malamang 8 a.m. mga appointment. Situation at 7:44 a.m. Kunti lang tao. And guys, nandito na ako sa loob ng Migrant Workers Office at 8:06. Na-evaluate na ang aking mga dokumento. Binigyan ako ng queue number. Number 1 for counter 8. Good morning, sir. Ito po. Akin po. Counter 5 na, no? Okay, counter 5 after counter 8. Thank you, sir. Morning. Okay lang. Ito. Okay, thank you. Payad na ako, no? Thank you, ah. Bali, yung binayaran ko pala 40 reals kanina. Contract verification lang yun manually. Morning pa. Magbabakasyon po kasi ako eh. Baka pwedeng pa-update na sa system at sa number 8 po ako. Okay. Counter number 8. She asked me to get queue number. Counter number 7. No, done. Finish. Now number 8 for OEC. Yeah. Are you going to vacation? When will you return? January. Thank you. Number 35 ang aking queue number. Time check, 8:42 a.m. Hello, sir. OEC. Pasensya ka na. Alam kong marami kayong trabaho. Sir, thank you. No? Okay, guys. Andito na ako ngayon sa labas ng Migrant Workers Office. Tapos na ang aking transaction. Yan sila. And many more coming. It was a success. For now, catch up, going to my workplace. As a recap ng pagpapaverify ko ng bagong employment contract, nagpunta ako sa Migrant Workers Office sa aking appointment date. 7 a.m. pa lamang ay nandoon ako para sa appointment ko na 8 a.m. Sa labas ng building ay pinapila kami in 2 separate lines. Ang linya ko ay para sa mga may appointment at yung other line ay para sa mga walk-in or mga walang appointment. At 8 a.m. ay pinapasok na kami sa building at pinapila kami sa counter of first evaluation. Hinanap sa akin ng evaluator ang mga sumusunod. Ang keyword version ng aking bagong employment contract. Mas makabubuti kung may stamp ito ng iyong employer or company. Kinuha rin sa akin ang original at kopya ng aking passport. Gayon din ang kopya ng aking ikama card. As optional requirement ay pinakita ko rin ang kopya ng commercial registration ng aking employer. Kung ikaw naman na may babakasyon, ay dapat mong ipakita ang kopya ng iyong exit entry visa at round-trip airline ticket. After evaluating my documents, ay binigyan ako ng queue number para sa counter 8. Sa counter 8 ay nireview ang aking kontrata, nilagyan ng stamp ang bawat page ng verified stamp at pinapunta ako sa counter 5 which is the cashier. Doon ay nagbayad ako ng 40 Saudi Riyals para sa verification fee. After that ay pinapunta ako sa counter 7 para pirmahan ang verified stamp na inilagay sa aking kontrata. Dahil magbabakasyon ako,
at limited ang time of stay ko sa Pilipinas, ay pinakuusap ko sa Counter 7 na kung maaari ay update na ang aking employment records sa online database para makakuha na ako ng OAC at hindi na ako magpunta pa sa MW office sa Pilipinas para doon gawin ang updating ng aking kontrata. To be fair naman, para sa mga migrant workers office staff here in Riyadh, sa kabila ng kanilang maraming workload, ay patuloy po ang kanilang pagtugon sa pangangailangan ng kapwa at mga kababayan nating OFW. Hindi po sila nag-atubiling tumugon sa aking request. Pinakuha ko ng queuing number for counter number 8 again, at doon sa counter number 8 ay isinagawa na ang computer encoding and online updating ng aking employment record. Matapos nito ay ipinrint na ang aking overseas employment certificate. Chinek ko ang details ng bagong employer at tama naman. That's it. Sa paglabas ko ng building ay in-access ko ang eGov.ph mobile app para i-check ang aking employment record. Nagpunta ako sa NGA's tab, DMW tab, balik manggagawa, and then OFW Pass. At ito ang lumabas. Valid contract found at updated na ang aking employer details. That's it. Sana'y nakapagbigay ng tamang impormasyon ng bidyong ito sa mga kababayan nating OFW na magpapa-verify ng employment contract or kukuha ng OAC certificate. Hanggang dito lamang. At magkita-kita tayong muli sa susunod pang video ng Solid TV. Paalam!